mensahe, Brother Johnson. Talagang walang patutunguhan kapag may iba-ibang bagay doon sa kaisipan. Sabi nga, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Mga kapatid, isang aral, isang turo, isang Panginoon, isang Diyos na sa lahat-lahat. Dapat yun simpleng bagay, ang sinabi ni Pablo doon. Lahat isa di ba? Isang Diyos na sa lahat-lahat. Di ba? Ibig sabihin, kung halimbawa mayroon bang sinasabi sila Trinity doon, pwede natin sakyan nyo, pero i-recognize mo na mayroong higher doon. Tama? Laging higher ang Ama. Kaya nga mahirap gumamit ng mga terms na hindi talaga binabanggit sa Biblia dahil kalituhan yan At yung pagiging Ama ng bugtong na anak, isang confusion din na malaki yon. So, hindi natin papayagan yon. At salamat na meron po tayong kaisa sa mensaheng ito. Mga simpleng tao na alam naman natin, hindi sila naging pabigat sa iba Mga taong ito mga naghanap buhay talaga, nagsikap sa kanilang mga buhay, di ba? At umunlad naman, di ba? Masenso sila, maganda yung mga testimony nila. Pero maraming nagpapatuloy, kaya lang, kaya naghihirap, umaasa sa support. Kapag gano'n ang inasahan mo yung suporta ng tao at hindi suporta ng Diyos, maghihirap ka sa buhay mo Tama? Kasi in-expect mo magpa-relax naman lang ako kasi meron naman sumusuporta sa gawain Sunod-sunod ka lang sa kanya, amen ka lang ng amen doon, may suporta ka na Diyan sila nagkakamali. Kasi kaya mo ginagawa yan, gusto mo magpatali. Tama? Huwag po tayo magpapatali. Magpatali tayo sa katotohanan. Sabi nga ni Pablo, hindi ako nagpapaalipin sa kanino man tao. Tama? Huwag natin ugaliin yun na dahil may support baw na lang ng baw sa kung ano ang iaaral na kahit na hiwalay sa salita ng Panginoon Diyos. Hindi maganda. Hindi mabuti na ang isang tao, lalo na sa isang mangangaral, hindi mabuti na walang paninindigan sa kanyang itinuturo. Kailangan reveal sa'yo ang bawat itinuturo mo, maliwanag sa'yo, hayag sa'yo, hindi basta kung anong sinabi ng tao. Dahil kapag ganun ng attitude, mga kapatid, minsan nga nasabihan ako ng isang tao na nag-drive para sa akin Biling-biling pa naman sa akin Brad, ayunan mo na lang. Para matupad na yung natin, plano, ayunan mo na lang. Yung tenga ko talaga umiinit pagka ganun na naririnig ko Hindi pwede yun. Kaya pagdating ko doon, iba maririnig na sa akin. Hindi yung kung anong gusto nila. Kailangan kung anong sinabi ng Biblia. At kung ano yung totoong sinabi ng propeta na linya sa banal na kasulatan. Hindi yung iba-iba, mga kapatid. So, ganyan ang nangyayari. Kaya, nagsasuffer ang mga tao, pinaparusahan ng Diyos. Pinaparusahan. At, mabuti yung hindi nakaalam Mabuti yung hindi nakaunawa kesa yung naunawaan mo antimano, pero pinipilit mong baguhin dahil sa pakinabang. Tama? Pinipilit mong baguhin ang katuruan
na napagkaisahan na. So pagka ganon mga kapatid, galit ng Panginoon ang sasapitin ng isang tao. Di pwede po dito yung nagmamatigas dahil patitigasin ka lalo ng Panginoon. Tama? Ha? Sabi nga, ang wala ay kukunin pa yung nasa kanya at ibibigay dun sa mayroon. Sabi sa amen? Sasabihin na nga ng Panginoon, kung wala, wala. Ganun siya di ba? Ibig sabihin, kung hindi ka magamit, hindi ka mapakinabangan, kukunin kung anumang kaloob na nasa iyo at ibibigay doon sa may pagnanasa maglingkod sa Kanya. Tandaan natin, makapangyarihan ng Panginoon Diyos para paalalahanan ng isang tao, lalo na't kung tayo po'y nagmamatigas. Hindi pwede sa salita ng Diyos. Ang itinuturo ng Biblia, magpakumbaba tayo sa katotohanan. Hindi po tayo magmamatigas sa katotohanan, kundi magpapakumbaba. At kung ano man nasasabihin ng Biblia, kalimutan mo yung stand mo kung itinutuwid. Tama. Kalimutan mo yung stand mo kung hindi naman maituloy talaga sa Biblia, di ba? Dahil ang katotohanan ay sinalita na ang aklat, mga kapatid. Sinabi na, naisulat na. Kaya wala tayong choice kundi hindi man natin maintindihan sa ngayon, panghawakan muna natin. Pero wag mong itatakwil ang katotohanan. Sabi siya, amen? Amen. Lahat naman niya may paliwanag kung sila'y magpapakumbaba. Hindi nga si Kristo ang Ama dahil may Ama siya. Tama? Pero dahil sa spirit of adoption, inampun niya tayo. Dapat maintindihan ng tao yun. Kaya tinawag ng Panginoon ng mga alagad, mga anak. May huli ba tayo? Tama? Naintindihan ba natin? Because of the spirit of adoption. Hindi gagamitin ng adoption dyan kung diretso tayo sa Diyos Tama? Shall we say amen? Kundi ina-adapt tayo ng ating tagapagligtas. Maski yung salitang tagapagligtas nanggaling niya sa Panginoon Diyos mismo sa Ama. Tama? At hindi magiging tagapagligtas ang anak kung hindi ang Ama lilikha ng isang bugtong na anak. So sa pamamagitan ng anak, naibalik tayo sa Ama. At tandaan natin, ang Ama ay siyang sa lahat-lahat. Yan ang sinasabi ng Biblia. May isang Panginoon. Sino yung Panginoon natin? Yung anak. Tama? Dahil ginawa siyang Panginoon ng Ama. Tama? Yung Ama, hindi ba Panginoon? Panginoon din siya. Tama? Kaya lang, hindi ka lalapit sa Kanya, kundi lalapit ka sa anak. Tama? Lumapit ka muna sa Panginoon mo. Sasabihin sa'yo ng Ama anak kita. Hindi mawawala yan. Lumapit ka muna sa Panginoon mo. Sino yung Panginoon ko, Ama? Di yung tagapagligtas mo. Tama? Kaya nga sinasabi ng Biblia, ginawa siyang Panginoon. Nino? Ng Ama. Sabi siya, amen? Ay sinasabing one Lord, pinipilit nila, one Lord. Ibig sabihin, yung anak, yun din yung Ama. Hindi lang kasi inintindi, tama? Sabi siya, amen? Alam mo, napakahalaga ng understanding. Dito kahit hindi mo pinag-aralan ng matagal, basta't nauunawaan mo, kahit hindi mo buklatin yung Biblia mo, nakatatak na sa puso at isipan mo yan Tama? And that is revelation. Tama?
Pero kung sige buklat, Brad, sinabi dito eh. Sasabihin naman ng isa, Brad, sinabi din dito eh. Huwag niyong pagsabungin yung Biblia niyo, intindihin niyo. Tama? Kasi pag pinagsabong niyo yung Biblia niyo, wala kayong mabubuo. Tama? Kaya nga ako, sinisikap ko na ibahagi sa inyo ang aklat ng kapahayagan. Pero kung ang tao hindi desidido, isa lang ang ibig sabihin niyan. I know you not. Tandaan niyo ito sinasabi ko, ha? Manalangin kayo sa Panginoon. Kapag hindi kayo makaintindi, kahit pinakasimpleng kaparaanan na ipinapaliwanag ng mga ngaral, at hindi niyo maintindihan ang sinasabi ko, simulan niyo lang humingi ng awa sa Panginoon. Dahil yung pinaka-simpleng subo, mga kapatid, at hindi binigyan ng halaga ng isang tao, hindi talaga siya makakaintindi. Kaya papasok siya sa simbahan, uwian na. Ganun yun. Naintindihan natin? Mga kapatid, siguro naman may mga mata kayo. Tularan niyo, yun dapat tularan. Tama? Naintindihan niyo ako? Hindi nyo tutularan yung hindi dapat tularan kasi magiging mangmang kayo sa sarili nyo eh. Tama? Kailangan maging matalino at huwag tumulad sa isang mangmang. Sabi nga ng isang bata, tama naman yung kahit bata ay nagbato ng versikulo na yan, dapat mong paniwalaan yan. Meron nga nagsasabi, manalangin kayo, manalangin kayo. Alam mo, ikaw ang dapat na unang manalangin eh. Huwag mong utusan na manalangin yung mga tao dahil alam nila kung ano ang kailangang ipapanalangin. Tandaan po ninyo, para ang panalangin ay tumalab sa tao, sabi ng Biblia, confess your fault one to another. Tama? Confess ka muna. Ito nagawa ko. Ito nagawa ko. Banggitin mo yung mga pangalan nila para mahabag sa'yo. Hindi yung humihingi ka ng panalangin, sinisermonan mo yung mga tao dahil hindi ka sinasagot. Tama. Pumunta ka ng ospital. Ang daming pasyente doon. Tama? Ano ibig sabihin ng pasyente? Patience. In English ko lang. Tama. Pag patience, anong ibig sabihin nun? Huwag kang magmalaki kahit kinino. Tama. Kaya nga patience eh. Alam mo na ikaw ang pinagmulan ng galit ng Diyos. Magpakumbaba ka. Tama. Humingi ka ng tawad. Humingi ka ng awa na makatotohanan. Hindi yung kumot wala nagre-reply sa'yo. Mga masamang tao na yung mga tao. Ang dami mong niloko eh. Ang dami mong dinaya. Tama. So gawin mo, confess your fault. Kasi naman nagkasala sa'yo. Kaya hindi gumaling ang sakit. Hindi ka gagaling yan. Kasi yung mga mananalangin sa'yo, instead na magpakumbaba ka, sinisermonan mo na para bagang ikaw ang nasa tama. So, kilala nyo kung sino to, mga kapatid. Hindi ganon. Kailangan magpakumbaba ka muna, kapatid. Mahal ka ng Diyos eh. Kaya pinapairal mo yung pride mo. Pero lihis. Banggitin mo yung mga taong niloko mo at humingi ka ng awa sa kanila. O kaya i-message mo isa-isa. Kilala mo sila na mga niloko mo. Mga kapatid, ganito ako magsalita kasi pasensyahan lang tayo kung sino mo makakarinig sa kanila nito. Nananatili kang ganyan eh kapag
hindi mo nakilala ang sarili mo. Mga kapatid, sa mga ganyang bagay bumabagal ang paglaki ng tao. Kasi kaguluhan yan Problema sa simbahan na pag-uusap-usapan madalas at nagiging kadahilanan parang ang tao ay bumagal din ang unawa, ano? Can you say amen? Kailangan let us go to perfection. Let us go unto perfection. Let us go. Let us go unto perfection. Amen? Perfection ba yan? Pagdating mo, uwian na. Sige nga. Mga kapatid, huwag tayo magpadaya. Mas kaawaan natin yung sarili natin. Baka sa salita lang yan, naawa tayo sa iba. Pero sa dapat mong kaawaan nakakalimutan mo. Huwag lahat tayo magmahal sa tao sa pamagitan ng bibig, mga kapatid. Alam niyo ba ibig ko sabihin? Huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng bibig, kundi magmahal ka sa pamamagitan ng gawa. Tama? Mga kapatid, sabi ng isang mangangaral yung isang pastor ang bagal magsalita. Mga kapatid, siguro pag binibilisan natin, baka mamaya hindi na maintindihan ng tao. Sayang lang yung sasabihin mo. Tama? Sinuutos ng Biblia be slow to speak. And be sharp in hearing. Tama? Shall we say amen? Kailangan sharp yung pakinig mo para tumagos sa puso mo. Hindi yung papasok dito. Ay, salamat naman. Talagang baby pa may pakinabang na baby. Okay mo na. Walang ha? Ingat ka, salamat. Be sharp in hearing. Huwag yung sasayangin yung napapakinggan nyo dahil din kayo magsisilaki. Diyan kayo magsisilago. Mga kapatid, salamat sa Panginoon sa umagang ito para sa ating lahat ang mensaheng ito. Magsisimula yan hindi sa maramihan na ang pagkakaisa hindi magsisimula sa maramihan sabi ko nga kay Brother Vic Brad, dapat magkaisa ang lahat para talagang totoong unity. Kailangan magkaisa unang-una sa pundasyon. Alam ang pundasyon? Apostles and prophets. Tama. At kapag na-recognize natin ang calling natin, hindi na yan magpaparunungan. Tama. Ay, ano lang ako Tama na yan, ganito lang ako. Kung anong nararamdaman kong gawin. Pero kung kayo, yung naramdaman naman ninyo, na hindi naman namin talaga maitatanggihan, na meron kayong malawak na pagkakaunawa, na hindi naman namin matanggihan, baka yan ang calling ninyo. So, ang simbahan, walang pagtatalo. Tama? Shall we say amen? Walang pagpapagalingan dahil nare-recognize ang mga sarili. So, yun ang nagiging problema. So, hindi tayo aalis sa mensaheng ito, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, ang Book of Revelation para sa bride. Para sa atin ito. At sasamantalahin natin habang may panahon pa. Bagaman mahirap talaga intindihin ito, mga anak.
Kaya nga dito tayo bumababad ngayon eh. Dahil mapalad tayo. Agree ba kayo doon? Mapalad tayo. Tumanda na tayo sa denomination eh. Sa sistema. Naturuan na tayo doon na magandang asal. Tama? Na dapat nating asalin. Amen? Dapat naka-embed na yun eh. Di ba? Igalang mo ang kapwa mo, igalang mo sila. Igalang mo ang mga namiminuno. Hindi yung hindi ka sumusunod sa patakaran ng simbahan. Maggalangan kayo sa isa't isa. Magmahalan kayo sa isa't isa. Yun ang turo. Mga kapatid, yun ang turo. Ngayon, kung natuto ka, kailangan mo ng paglago. Tama. Ngayon, kung kailangan mo ng paulit-ulit na paalala at saway, sayang ng mga oras. Mga kapatid, napakagaganda ng mga mensahe. Napakalilinaw na bagaman tinatanggihan ng mga simbahan. Brad, huwag natin pag-aralin yung Book of Revelation. Kasi masyadong allegoric yan eh. Hindi natin maintindihan yan. Huwag na yan. Yung iba naman sasabihin, Brad, wala mo ng doctrinal ha. Ano ipapangaral natin? Bakit nagtipon pa tayo? Di ba sa bawat pagtitipon may doktrina? Tama. May awit. Ha? May wika. May speaking tongue. May prophesying. Panghuhula. Gawin ang lahat para sa ikatitibay. Tama. Hindi yung lilimitahan mo ang kilos ng Panginoon. May lumilitaw na na gagamitin sa kasakdalan nililimitahan mo. Kaya ang Panginoon kikilos. Alam niyo, sabi ko, di ba? Patitigilin ng Panginoon yung mga gawaing hindi sa Kanya. Maniwala kayo sa akin. Kasi sa Israel, ginawa niya yan sa pangangaral ng 2 propeta. Ano sasabihin ng mga bulaang propeta niya? Sasabihin, hindi ako propeta. Hindi manghula ka. Ito yung damit, isuot mo. Hindi ako. Bakit ka mo? Kasi hayag eh. Hayag, inihahayag ng Panginoon ang kasinungalingan nila. So, ganun din dito sa end time. Kapag ikaw kaya lang naman nagiging bulaan ng tao kasi hindi kumikilala sa foundation. Tama? Walang iniwan niya pag ikaw ay namamasukan sa kumpanya. Pagpasok mo doon, antimano, may foundation doon. Paano bang operational natin? Tatanong ka muna doon sa manager, tatanong ka muna sa mga supervisor, paano ba ang operational natin? Kasi may experience ako dyan, pero hindi ako dapat magmarunong kasi may pamamaraan kayo. Dapat ganon, tama? Lagi doon. Hindi yung pagpasok mo dapat ganito, marunong ka pa sa manager, marunong ka pa sa supervisor. Naniniwala tayo na lahat tayo binigyan ng karunungan Pero kilalanin mo yung opisina. Tama? Minsan nga, yung apostol hindi nga nag-aral Yung propeta, hindi nga nag-aral Kagaya ni William Marion Branham, hindi nga nag-aral yan Si Pedro, hindi nga rin nag-aral si Pedro Simpleng trabaho nga lang nila, mangingisda Pero may mga doktor din dyan. Kagaya ni Lucas. Si Pablo, malawak ang kanyang experience sa mga kautusan. Pero hindi yun Ang tanong doon sino ba ang pundasyon? Tama. Pagpasok mo ng simbahan, tanongin mo muna sino ba ang pundasyon para nasa ayos tayo. So, ganun yun. Foundation of apostles and prophets. Depende sa kanila kung sino ang itataas ng Panginoon sa kapanahunan. Tama?
Tingnan po yung writing apostle natin, si Pablo. Paul is a writing apostle. Tama? Basihan natin yon ng liwanag ng salita. Tama? Ngayon, pagdating dito, isang propeta naman ang lumitaw. William Marion Branham. Pundasyon ba si William Marion Branham? Amen! Pero wala kang makikita na isang evangelist ay pundasyon ng pananampalataya. Tama. Wala sa Biblia na ang pundasyon ay teacher o kaya ay pastor. Wala doon. Lagi yung dalawa. Tama. At mapapansin mo, ang laging lead apostol at lead prophet nandun lagi sa dalawa. Hindi pwedeng mag-lead evangelist kagaya ng denomination. May mga evangelist sila. O tama yan, kung evangelista nga. Pero kailangan may kinikilala kang lead apostol. Inisip naman ng iba, wala nang apostol. O kaya propeta. Wala na rin propeta. So, gano'n na nangyayari. Kaya, pagdating sa mga bagay na malalim at talagang doctrinal, hindi na maarok ng tao. Kasi hindi na kumikilos ang Diyos eh. Tama. Tandaan niyo, kapag hindi na kumilos ang Panginoon sa buhay mo, ang pawang mauunawaan mo dito, puro lihis. Naintindihan natin? Ha? Pag hindi na ilagay sa tamang pattern ng pananampalataya ng isang simbahan, lihis na yan. Kaya nga, napakarami ng Polish virgins, hindi nga mabilang eh. Tama? Ha? Wearing white robes that no man could number. Pero yung bride, nakahanda ba? Nakahanda eh. Ano ibig sabihin yan? Tama. Iba yung naghahanda dahil sinunod nila ang payo. Tandaan po natin, sa panahon na ito, ang dadanas ng kapighatian ay yung walang selyo ng Diyos sa kanilang mga ulo. Sa kanilang mga noo. Naintindihan natin? Ha? Yun ang dadanas ng kapighatian. Yung walang selyo ng Diyos sa kanilang mga noo. Ibig sabihin, walang kapahayagan. Tama? At mangyayari yan sa rapture hanggang Great Tribulation. Kapag wala kang revelasyon ni Kristo, maiwan ka. Dadanas ka ng dakilang kapighatian. Ha? At yung mga nagbabanal-banalan, mga kapatid, nagdudunong-dunungan, hindi niyo magagawang maging banal kung wala ang salita ni Kristo sa inyo. Dahil ang makakapaglinis lamang ng isang tao ay yung salita na may kalakip na Espiritu ni Kristo. The Spirit of Christ is the Spirit of prophecy. Tama? Amen? The Spirit of Christ is the Spirit of prophecy. Hindi lang nananahan si Kristo doon. Sa puso, nagpapahayag pa. Tama? Nagpapahayag pa. Mga kapatid, pukusan po natin ang aklat ng pahayag. Napakahalaga ng buhay. Tayo manalangin sandali. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli kaming nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Tulungan mo kami sa simpleng
kaparaanan ng iyong lingkod na mailatag, Panginoon, ang mga bagay na ito, sapagkat naniniwala kami na ang aklat na ito ay ibinigay mo para sa amin upang maihanda ang kasintahan sa iyong pagparito, Panginoon, sapagkat ang hahanapin mo, Ama, ay ang may sakdal na pananampalataya, Panginoon. Kaya samahan mo kami sa patuloy naming pag-aaral ng iyong mga salita. Anak, kunin yung bata. Minsan pa sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Yahshua ang isang salamat po. Amen. Shall we say amen? Magdahan-dahan tayo. At importante na maitanim sa ating mga puso ang mga salitang ito, mga kapatid. Ano? Hindi natin kailangan magmadali dahil tama lang ang panahon. Kung kayo'y may kagalakan at buhay sa puso ninyo ang aklat na ito at naniniwala kayo na kayo'y mapapasama sa rapture, pahalagaan ninyo ito. Ha? So, sino ba ang dadanas ng dakilang kapighatian? Revelation chapter 9 verse 4. And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Sino yung mga walang selyo? Ha? Sa kanilang mga noo? Kasama dyan ang Polish Virgins. Tama. Kasi, tanongin ko kayo, pinagpapatay ba ang Polish Virgins? Kaya nga pinagpapatay, ibig sabihin, mali ang naitatak sa kanila at hindi i-accept ng Panginoon yung selyo na yon. Hindi po ang Panginoon Diyos ay Diyos ng mistusuhin. Kundi ang Diyos ay Diyos na may purong salita. Tama? Naintindihan niyo ibig sabihin? Ibig sabihin, purong salita yung papasok sa puso mo at sa isipan mo. Hindi yung galing sa mga theology school, hindi doon, mga kapatid. Dahil sa theology school, hybrid na po yun. Tama? Ayaw ng Panginoon ng hybrid. Dahil ang hybrid is type of Cain. Tama? Si Cain ay hybrid. Tama? Sabi sa amen? Naghahandog siya, pero hindi ina-accept ng Panginoon. Tama? Sabi sa amen? At sabi ng Panginoon Diyos, gayahin mo si Abel para maging katanggap-tanggap ang alay mo. So, maliwanag sa inyo, dahan-dahanin lang. Sino yung sasaktan sa panahon na yan ng dakilang kapighatian? Yung walang tatak ng Diyos sa kanilang noo, kasama ang Polish Virgins, at yung mga Hudyong walang revelasyon ng dalawang propeta. Malinaw? Ha? Ito pa. Revelation chapter 7 verse 2. And I saw another angel ascending from the east. Middle East yun. Umaakit siya. Yung anghel nito, having the seal of the living God. So yun, dala niya yung seal, ha? Tama? Sabi sa amen? Dala niya yung aral, yung kanyang ipapahayag, yung kanyang ibobroadcast, yung kanyang i-announce, dala-dala niya. Ha? Having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea. Ito yung mananakit. Ito yung mananakit. Ito yung papatay, yung apat na anghel na to. Kunin yung bata. Ito yung papatay. At anong sabi? Saying, hurt
not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servant of our God in their foreheads. Tama. Ha? Kasi ang gusto ng Diyos, ang kanyang sasaktan lamang yung hindi makikinig sa salita. Tama. You say amen? Ha? Natural, kapag ka hindi nakinig, walang laman, walang naintindihan. Nasaan? Nandoon sa SM, nagsha-shopping, mga kapatid. Walang naintindihan sa salita ng Diyos. So ito, and I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. So yung 144,000 ba mamamatay? Yun ang tanong Brother Johnson, di ba? Kasi sabi ng end time, mamamatay. Silyado yan Paano sasaktan yan? Kasi ang utos ng anghel na umakyat sa apat na anghel at sinabihan sila, huwag niyong sasaktan yung mga may tatak sa kanilang noo. Yun ang malinaw doon. At yung 144,000 ay tinawag na mga servants, Brother Johnson. Tama, no? Ha? Till we have sealed the servants of our God in their foreheads. Meaning, meron silang ministry. Kaya nga servants. Tama. So, tandaan nyo ito. Tandaan po natin. Doon, sa dalawang propeta, merong announcement. At ito'y in-announce na sa pamamagitan ng mga anghel. There are 7 consecutive trumpets. Tama? 7 yun. Tama? First trumpet, second, magkakasunod yun, ha? Naniwala tayo. Hindi pa pwedeng mauna yung huli. Kasi sa Biblia po, pag binasa nyo ang Book of Revelation, huwag nyong isipin na magkakasunod ito. Tama? Kasi kaya tinawag ito na Book of Revelation, maipag susunod-sunod mo lamang ito kapag ka may revelasyon ka. Naintindihan natin? Ha? Kasi pamamaraan ng Panginoon nito para ipaalam sa mga denominational churches, sa mga theology school, na hindi nila kayang arukin ang kaisipan ng Panginoon Diyos maliban na na meron silang patnubay na banal na Espiritu ng Diyos. Tama. Sabi sa amen? Malibang patnubayan. When the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Hindi pahapyaw na katotohanan, kundi lahat ng katotohanan. Kaya nga, sinasabi ko at iniulit ko, kung ano yung hiningi mo, yun ang ibibigay sa iyo. Humingi ka ng pagsisisi, kapatawaran, at bautismo ng Espiritu Santo, ibibigay sa iyo yan. Pero hindi dyan nagtatapos ang buhay mo. Tama? Kailangan humingi ka ng kapahayagan para ma-guide ka sa lahat ng katotohanan. Shall we say amen? Hindi, may alam na ako, ligtas na ako. Okay ka na dyan. Pag sinabi mong okay ka na dyan, walang problema. Kaya lang, pag wala kang tatak sa iyong forehead, alam mo na kung ano ang patutunguhan. Shall we say amen? Ang tanong, kakayanin mo ba ang pagpapahirap sa loob ng 5 buwan? Diba? 5 months torment yun. Then magtutuloy-tuloy yun. Dahil 5 months torment yun na yun, simula pa lamang ng bakbakan yun. Simula pa lang ng gera yun. Bansa sa bansa.
mga kapatid. 5 months tormention at may bakbakang an hour a day. May week ba? A month in a year. Kwentahin nyo kung gaano katagal yun. Bakbakan yun. Ha? Bakbakan. Kasi nga, nagmamatigas ang kaaway ng Antikristo Ha? Nagmamatigas. Pumunta kayo sa Megiddo. Ayaw nyo. Mga kapatid, magpapababa ng apoy ang Amerika. Revelation chapter 13. Mauulit yung Hiroshima. Yun ang nangyari doon. Kasi ipapakita ng Amerika ang power niya. Talaga wala pang kayang gumapi sa Amerika. Malakas yan, napakalakas. Masyadong high-tech. Kaya yung mga cellphone ninyo, ngayon lang nga nagkaka-China Mga kapatid, bago ang Amerika magpakawala ng technology, nauna na sila, advance na sila. Tama, hindi sila magpapatalo. Mga negosyante yan, mga matatalino yan, mga kapatid. So, ganun. Kaya pagdating ng Book of Revelation, ang nagro-rule talaga dyan, walang iba, Amerika at Europa. Sabi sa amen. 7 trumpeting angels under the 2 prophets ministry. Dito may 7 trumpeting angel dito. Para huwag kayong malito Pagdating dito, mayroon 7 trumpeting angel. Yung 3 sa first half of the week, yung mga kasunod, 4th, 5th, 6th, dito i-announce na yun. Kasi patay na yung 2 propeta dito Tama. Magte-take effect na lang yan. Tama? Amen? Kasi na-pronounce na ng anghel at naihula na ng 2 propeta. At ano nangyari? Yung 144,000 selyado na sa panahong ito. Tama? Ibig sabihin, natanggap na nila yung revelasyon na galing sa 2 propeta. So may selyo ba sila? Ngayon, kapag may selyo, mapapatay ba? Hindi. Kasi ang utos, ang papatayin lang, yung walang tatak. Yung walang selyo. Sino bang walang selyo? Kagaya ng mga denominational churches na naiwan, mga kapatid. Wala silang revelasyon. Tama. Ang alam lang nila, panampalataya kay Kristo, then maliligtas ka. Tama. So, ganun din ang mga Hudyo na hindi naging klaro sa kanila ang mga bagay na ito. Dahil yung mga may revelasyon, ulitin ko lang ay magtatago doon sa susundan nila yung sinabi ni Kristo. Pumunta kayo sa mga bundok. Tama? Hindi na sila nagtanong, Panginoon, ano gagawin namin sa bundok? Kailangan may revelation sila. Tama? Basta ito sinabi ng Panginoon, sundin na lang natin, pumunta sa bundok, dito raw kaligtasan natin Ngayon, pag-atake ng Antikristo, mga kapatid, takbuhan sila doon. Kasi maniniwala sila sa sinabi ng Panginoon Pagtakbo nila doon, kasabay na ng lindol yan. Pagpatay sa 2 propeta, pag-atake sa Israel at sa iba't ibang bansa na hindi magpapasakop sa 666. Sabay-sabay na yun, mga kapatid. So, maraming mapapatay. 3 billion, Brother Johnson. May natira pang 6 billion. Halimbawa lang to. Kung year 2042. At yung 6 billion na yon, yun naman ang pipigain ng Panginoon. So, may another 7 trumpets after the killing of the 2 prophets. Saan yun? Saan ang announcement ng
another 7 trumpets. Hindi pa nakukumpleto yung mga trumpeta na isinumpa sa panahong ito, mga kapatid, papunta doon. Pagdating ng middle of the week, may another 7 trumpets na naman doon. 7 trumpeting angel na mag-a-announce ng kagalitan ng Panginoon. Yung first angel, under the 144,000 ito, kasi nga, ito yung under the 2 prophets, yung first trumpet, second trumpet, third trumpet, fourth trumpet, fifth, sixth, seventh. Dito yon. Pero pagdating ng middle of the week, merong another 7 trumpets. Yung first angel, having the everlasting gospel. Pag sinabi natin having the everlasting gospel, may pangangaral pa uli. Tama? Amen? May pangangaral po uli. Sinong gagamitin? Patay na yung 2 propeta. Yung 144,000 na mga lalaki. Puro lalaki lang yun. Tama? Shall we say amen? Inaangkin ng Jehovah's Witnesses na sila daw yon. Puro lalaki lang yun Kawawa naman yung babae nyo. Ano pa? Yung second angel pronouncing the judgment of Babylon. Third trumpet pronouncing the judgment of the evil worshippers. Fourth trumpet, the angel of harvest. Fifth trumpet, the angel of harvest. Anong purpose ng angel na yon? Igagather niya yung mga kasundaluan papunta sa Megiddo. Yun ang haharbisin ng Panginoon. Yuyurakan yun, mga kapatid, mga anak ng kanyang mga sa tinatawag na pigaan ng ubas. The sixth angel which have the power over fire. So makikita nyo yan sa chapter 14 ng Book of Revelation. At yung seventh angel naman, yung anghel nito with a sickle, thrust in his sickle. Ito yung pinali. Ito yung hudyat, mga kapatid, para puksain yung mga kaaway ng ating Panginoon. Sa isahin po natin, mag-go tayo sa Biblia. So, naintindihan natin. At yung 7 vials, under the 7th trumpet yan, na in-announce na dito, yung 7th vial, yan na po ang katuparan ng galit ng Panginoon. Chapter 14, balik tayo sa chapter 14. And I looked, and lo, a lamb stood on Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. So, anong tagpo ito? Middle of the week. Tama? Sabi sa amen? Kasi katatapos lang silang matatakan Patay na yung 2 propeta. At sino ang kasama nila? Yung kordero. Ito ba yung literal na kordero na si Kristo? Hindi po. Kundi anghel ng ating Panginoon. Tama? Tandaan natin si Kristo, ni rapture tayo dito. Tama? At sinampa tayo sa wedding supper. Amen? Nasa wedding supper. Hindi po si Kristo bumaba sa alapaap, kinuha tayo, bumaba sa middle of the week. Hindi po. Hindi ganon.
Ito po'y anghel ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi siya magpapanik-panaog samantalang nasa wedding supper siya. Tama? Naintindihan natin? Ikaw ba kapag kami honeymoon magpalabas-labas ka, iiwan mo yung bride mo doon? Hindi po, mga kapatid. Kaya yung lamb dito, walang iba kung hindi si Michael, yung anghel ng ating Panginoon. Dapat maintindihan natin yan. Si Michael tinawag na prince. Ha? Tinawag siyang makapangyarihang anghel sa Revelation chapter 10. Tignan natin Sino yung kordero? Si Michael. Verse 6. Sa verse 1, ng Daniel, tinawag siyang prinsipe doon. Michael shall stand up, the great head, who is standing over the sons of your people. So dito nakatayo siya saan? Sa Israel. Tama. Ha? I heard the man, sa verse 7, sa Daniel 12, verse 7, and I heard the man dressed in linen who was above the waters of the river. Ito po yung anghel. And he held up his right hand and his left hand to heavens and swore by him who lives forever that it will be for a time, times and half a time, and when they have ended scattering the people of the set apart people, the power of the set apart people, then all these things shall be completed. So dito yon. Dito naka-stand si Michael sa children of Israel. Tama? Kasi di pwedeng si Jesus pa rin yung kordero, samantala si Michael nandun. Si Kristo po nasa wedding supper. Kaya nga may rapture Kinuha tayo doon. Sabi ni Brother Branham, may isang kaganapan sa langit, mga kapatid, na tinawag na wedding supper of the Lamb. Kaya nga, hindi siya bababa para bumaka. Kasi babaka itong anghel na ito Tama. Na ang description ng anghel na ito, bumaka. Naintindihan natin yun? Di ba, nagkaroon nga ng gera sa langit? Sabi siya, amen? Binagsak ang kaaway dito. Humantong sila dito sa bayang Israel. At si Michael nandun, nakatayo sa children of Israel upang ipagtanggol sila. Revelation chapter 10 verse 1, and I saw another strong messenger coming down from heaven. Si Michael po yan. Robe in cloud and rainbow on his head. Ano yan? Robe in cloud, rainbow on his head. Description ni Kristo yan Tama. Bakit Michael? Bakit makapangyarihang anghel? And his face was like a sun. Description nito ni Kristo. And his feet like columns of fire, and having in his hand a little book open. So dito bukas na. Bukas na yung aklat. Akala ko ba si Kristo lang ang may karapatan humawak yan? Opo, may karapatan siyang, siya lamang ang tanging may karapatan humawak niyan at magbukas. Tama. Pero nung bukas na, wala bang karapatan ang anghel para i-turn over sa kanya? Wala bang karapatan si John para ipakain sa kanya? Tama. May karapatan, di ba? Kasi bukas na. Tama.
Dahil siya lang ang may karapatan humawak, kumuha sa Ama at magbukas ng aklat ng katubusan. Then, tinurn over niya sa anghel at yung anghel naman ipinakain kay Juan. Tama. Kung walang karapatan ng tao ni ang anghel, mga kapatid, bakit nahawakan nila yan? At nakain pa ni Juan. Tama. Naintindihan po natin? Amen. Mga kapatid. So ito, isa-isahin natin yung mga trumpeta. So alam natin ang purpose ng trumpeta, di ba? Kasi dito sa Great Tribulation period, dito na ibubuhos ang galit ng Panginoon. Ito tayo. Doon tayo sa mga trumpets, isa-isahin natin, Kanina nabanggit ko yung mga bagay na napapaloob doon. I saw another angel, chapter 14, verse 6, and I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel. Tama? Ano ito everlasting gospel na ito? Ito po ang selyo. Tama? Ito po yung ipapangaral. May ipapangaral pang everlasting gospel sa panahon nito, sa middle of the week. Sumasabay sa dakilang kapighatian. Tama? Paano nga may ipapangaral dyan? Hindi ba bakbakan na yan? Posible. Tama? Posible. Tama? Dahil under the 144,000, mayroong everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, kindred, tongue, and people. Ibig sabihin, hindi lamang sa Israel makakarating ang 144,000. Ano sabi? I saw another mighty angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, kindred, tongue, and people. Hindi lang Israel yan, Brother Johnson. Tama? Shall we say amen? Pero yung dalawang propeta, exclusively, for the sealing of 144,000 Israelites. Lalaki yun. Tama po. Pero dito, in the middle of the week, habang yung anghel na yan ay bumababa, mga kapatid, na may dalang selyo at siya'y tatayo sa mga angkan ni Israel, mga kapatid. Amen? Para i-anoint sila, mga kapatid. Yung iba'y nagtago, yung iba'y bumaka, yung iba'y lumabas, mga kapatid, ng sarili nilang bayan. Dahil tapos na ang selyuhan Anong gagawin nila? Lalabas sa bayang Israel at hindi na sasabihin din, magbabautismo kayo, magsisi kayo. Hindi na. Iba ang kanilang paraan ng pangangaral doon kasi rush hour yon, mga kapatid. O second angel. And then followed another angel to Kanina, nauna na yung isa. Another angel. Saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Ibig sabihin, mga kapatid,
ito'y ipagsisigawan nila kung anong kahatulan ang sasapitin ng dakilang Babylonia. Alam natin ang dakilang Babylonia kung sino ito. The mother of harlot, Roman Catholicism. So ito. Sa third angel, and the third angel followed them, saying with a loud voice, pangatlo na, if anyone worship the beast, so ito na ang warning. Ako sino man ang sasamba doon sa hayop, and his image, America, and receive his mark in his forehead, or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Mga kapatid, para mapigilan yung mga tao, huwag kayong sumamba sa hayop. Kasi deceiving yan tama? Maaaring nakita nila, yung 666, yung papa na wala, hindi nila alam yung emperor ang humalili. Tama? At yung puno ng Amerika, mga kapatid. And here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and of faith. And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Mga kapatid, mapalad daw kung nanindigan. Namatay, sabi dito. Namatay na nga, mapalad pa. Ibig sabihin, nanindigan sila. Tama? Blessed are they which blessed are the dead. Ayon. Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yeah, set the Spirit that they may rest from their labors and their works to follow them. Mga kapatid, saan tayo? Sa fourth angel. And another angel, bagamat hindi pinangalanan mga anghel, di ba? Pero second consecutive angel yan na may dalang mensahe, may dalang mga propesya para i-turn over naman doon sa 144,000 at para warningan, mga kapatid, yung mga tao pa, maging Israelita o Gentiles, na huwag sasamba. Yun lang ang gusto. Yun lang ang mensahe sa panahon na yon. Shall we say amen? Yun lang ang mensahe. No one can learn that song but only the 144,000 which were redeemed from the earth. Sila lang ang may dalang mensahe sa panahon na yon. Tama? Shall we say amen? Bakit? Kasi nasa heaven na yung mga banal. Tama? At yung mga may tatak sa kanilang noon na mga Israelita nagtago doon sa Valley of Asal. Amen? Ayun ang kanilang pinaka-rapture. Kumbaga, tinago sila doon, mga kapatid. Tayo naman itinago doon sa presensya ng Panginoon. Another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Trust in thy sickle and reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. So hinog na raw, mga kapatid. Ibig sabihin, pwede na silang singilin ng Panginoon. Tama? And he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth was ripped. Mga kapatid, ginapas. Saan dinala?
sa Valley of Megiddo, mga kapatid. Sa fifth angel, and another angel came out of the temple which is in heaven, he also having a sharp sickle. Pag sinabing heaven, nasa kaitaasan na yon, tama. Pag sinabing templo, sino ang templo? Si Kristo, tama. Sino ang pillar sa templo? Tayo. So doon nanggaling ang anghel sa kalangitan, mga kapatid. Ano ang dala niya? He also having sharp sickle. Panggapas, gagapasin. Tama. Ha? Pag ikaw gumapas, yung mga bunga, ano yun gagapasin nga Yun yung pinakatagalog niya, gagapasin. Tapos ang ilalagay? Lalagay doon sa pisaan. So, say amen? Saan ang pisaan? Sa Megiddo. Mga kapatid, mga kasundaluhan yon. Dadalhin sila ng Panginoon sa wine press para doon ay yurakan sila, mga kapatid. Gantihan sila ng Panginoon. And another angel, ito yung pang-anim na anghel, came out from the altar which had power over fire and cried with a loud voice to him that had the sharp sickle, saying, thrust in thy sickle and gather the cluster of the vine of the earth, for her grapes are fully ripe. Ibig sabihin, humantong na sa sukdulan ang kasamaan ng mga tao, at narito tinitipon ng Panginoon ang kanyang mga kaaway. And the angel thrust in his sickle into the earth and gathered the vine of the earth and cast it into the great winepress of the wrath of God. Saan yung great winepress? Sa Megiddo. And the winepress was trodden without the city, and the blood came out of the winepress, even unto the horse bridles, by the space of 1,600 furlongs. So, ganun kalawak sa Tagalog. At niyurakan ang pisaan ng ubas sa labas ng bayan. Pag sinabing labas ng bayan, sa Megiddo yan. Tama. Now say amen? At lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo na umapaw hanggang sa mga preno ng mga kabayo. Sa lawak na 1,600 estadyo. Kung ano yung sukat na yun, kayo na lang mag-research, mga kapatid. Ibig sabihin, yung renda ng kabayo, kapag sumakay ka doon, doon umabot ang dugo. Ha? Shall we say amen? Kaano karaming tao yun? Mga kapatid, na ginantihan ng Panginoon. The seventh angel, the angel thrust in his sickle into the earth and gathered the vine of the earth and cast it into the great winepress. So yun na po. And the winepress was trodden without the city, and the blood came out of the winepress, even unto the horse bridles, by the space of 1,600 furlongs. Kung gaano kalawak yun, mga kapatid, bilanggit po dito. Kayo na po mag-research nun. Ganong karami ang patay at umabot ang dugo sa renda ng kabayo. Imagine na lamang natin kung gaano karami. Isipin mo, ang ganti ng Panginoon, ano? Ang ginawa niya talagang inipon Tama? Inipon muna sa wine press. At doon niya niyurakan, mga kapatid, yung kaaway.
Mga kapatid, hindi pa ito yung pagbaba niya, ha? Dahil pagbaba niya, ano ang bubuhos pagbaba niya? Yung pong 7 vials under the 7th trumpet. Ito, Revelation chapter 11 verse 15. Okay, malilito mga kapatid, ano? Kaya nga, unti-unti. And the 7th angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdom of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. And the 24 elders which sat before God in their seats fell upon their faces and worship God. Nasaan sila? Sa kalangitan, mga kapatid. Yung 24 elders, yung 4 living creatures, sumasamba sila sa Panginoon. Saying, we give thee thanks, O Lord God Almighty, which art, which was, and art to come, because thou hast taken to thee thy great power, and hast reigned. And the nations were angry, and thy wrath is come. Ayan na po ang wrath of God. Bubuhos na ang mga mangkok. Amen? Yung 7 vials or 7 bowls. And the time of the dead that they should be judged. Patay na, hahatulan pa. Tama? Amen? And that thou should give reward unto thy servants, the prophets, and to the saints, and to them that fear thy name, small, great, and shouldest destroy them which destroy the earth. Sino yun? Yung kaaway. And the temple of God was open in heaven, Brother Johnson. Ito na, bababa na yung hari. And there was seen in his temple the Ark of the Testament. Sino yun? The Ark of the Testament. Si Kristo. Tama, dapat maintindihan natin to. Kasi hindi na yung Ark of the Covenant, inakit pa doon. Hindi yung kailangan eh. Tama. Dahil ang Covenant na kay Kristo na eh. Tama. Ang lahat-lahat na kay Kristo na. And there were lightnings, voices, thunderings, and an earthquake, and great hail. Ano yan? Pababa na si Kristo. Dala na yung pagbuhos, mga kapatid, ng galit. Sabi siya, amen? Naintindihan ba natin? Mga kapatid, unti-untiin po natin ito. Bagamat nalilito ako, minsan nahihilo rin eh. Pero, dahil medyo yung unawa ay nandoon na at na-preview ko, hindi tayo mawawala dito. Tulungan tayo ng Panginoon. Tama? Sige po, at siguro hanggang dito na lamang muna. Bagamat may 1 oras pa, pero ipahinga na lang natin. Dahil talagang baka mamaya sa dinami-dami ng ating pinag-aaralan biglang wala-wala naman, mahirap naman yan. Pero maigi yung kaunti na may kapayapaan, sabi nga, at naintindihan po natin ang mga salitang ito, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Sandali lang, idagdag ko lang ito, sa Sicaria, dami kasing bersikulo, mga kapatid, pasensya na kayo.
Gusto ko lang patunayan kasi ito yung Great Tribulation eh. Ha? 13:7 ng Sikaraya. Alam siya talaga nagduduktong-duktong eh. Natutuwa ako at salamat sa Panginoon. Awake, O sword, verse 7, against my shepherd. Shepherd? Sino yung shepherd? Ano yung sword? Mga kapatid, si Moises yan. Great Tribulation. Ito'y pag-atake ng Antikristo sa Israel. Awake, O sword, against my shepherd, and against the man that is my fellow. Sino yan? Si Elijah. Elijah means, ano ibig sabihin ng Elijah? My mighty one is Yah. Siya ang aking Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat. Ha? Set Yahweh of hosts, smite the shepherd, and the sheep shall be scattered. Father Johnson. Amen? Smite the shepherd. In other words, kill the two prophets. And the sheep will be scattered. Takbuhan si Israel. Shall we say amen? Mga kapatid, tandaan nyo, hindi isinulat ito na wala-wala lang, mga kapatid. Kasi kapag umatras kayo dito, ito yung panahon. Simulan ninyo sa verse 4, paakit kayo. Panahon ito ng Great Tribulation sa Israel. Sa verse 8, it shall come to pass. Tuloy ko muna. Smite the shepherd, and the sheep shall be scattered, and I will turn mine hand upon the little ones. Sa verse 8, it shall come to pass that in all the land, Israel, tama, set Yahweh two parts, therein shall be cut off, mamamatay. Tama. Kasi inatake. Tama ba? Two parts therein shall be cut off and die, but the third shall be left therein. Tama. Saan sila? Mabubuhay sila. Tama. Papasok sila sa millennium. Tama. Saan sila nilagay? Doon sa Valley of Asal. And I will bring the third part through fire. Ito, mga kapatid. Ibig sabihin, yung fire dyan, yung tribulation, yung pagtutuwid niya. Pero hindi mamamatay yon. Tama. Kasi binanggit na sa verse 8 na hindi sila mamamatay. Tama. Maliwanag ba? Hindi naman pwedeng mag-contradict yan. Magkatabi lang yung versikulo. I will bring the third part through fire, and I will refine them as silver is refined. Yung pala, i-refine. Imumolde, tuturuan, pararanasin, bibigyan ng experience para maging matuwid sa harapan ng Panginoon. And will try them as gold is tried. They shall call on my name. So, kilala na nila ang Redeemer, tama? Hindi na sila tatawag na iba na yung pangalan niya dun eh. Yung pangalan ni Israel, Yahushua. Tama. Kasi kaya nga hindi nila matanggap ang Jesus Christ. Alam nila, wala naman kaming letter J. Paano magiging Jesus Christ ang Redeemer niya? Wala naman letter J sa amin. Kaya intindihan natin? Si King James ang nag-translate noon, mga kapatid. Pero pinahintulot ng Panginoon yon. Sa panahon ng kamangmangan, ang Diyos ay pumipikit lamang. Maganon siya. Pero kapag tinuro na sa'yo, naaalisin na ang Baalim language. Maniwala tayo doon. Dahil aalisin na ang lahat ng maling pagtawag sa Kanya. There will be one Lord and His name one.
Siya na lang eh. Hindi nasasabihin ng Egyptian kung anong pangalan meron sila na itatawag sa kanya. Sa Amerikano, may ibang pangalan na itatawag sa kanya. Hindi na ganon. Isang pangalan na lang itatawag ng buong mundo sa kanya. And that is Yahushua. Meaning, Yah or Yahweh became a redeemer. Yun na lang itatawag sa kanya. And I will bring the third part through fire, and I will refine them as silver is refined, and I will try them as gold is tried. They shall call on my name, and I will hear them, and I will say, it is my people, and they shall say, the Lord is my God. You say amen? Malinaw yan. Kaya lang King James itong binasa ko, pero doon sa, basahin natin dito, no? Sa Zechariah 13 verse 9, no? Basahin natin sa isang translation. Zechariah 13 verse 9. And I shall bring the third into fire and refine them as silver is refined, and try them as gold is tried. They shall call on my name, and I shall answer them, and I shall say, this is my people, while they say, Yah is my Elohim. Tetramagaton. Nag-iingat yung translator. Amen? Tetramagaton yung wikang Hebrew doon, na binabanggit ng mga salmo, ng iba pang mga kasulatan ni Yah. His name is Yah. His name is Yah. Yah is my Elohim. Yah is my mighty one. Shall we say amen? Yah ang makapangyarihan sa lahat. Sa King James, ang ginamit, the Lord is my God. Sa King James naman yan. So, hindi naman masama, huwag natin masyadong masamain yan. Kasi tayo gumamit din yan eh. Tama? Ang tinitignan kasi natin, yung dakong darating. Tama po. So, kailangan natin yan. At kailangan itama na natin, kung nakarating na ang pahayag, itama na natin at kasanayan na natin. Kung may Israelita man na nakikinig na mensahe, maniniwala sila dahil iyan ang kanilang kasulatan. Tama? Umaangkop sa kanilang kasulatan ang mga bagay. Sige po, magpasalamat tayo sa Panginoon. Yuko po tayo sandali. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli kaming nagpapasalamat sa mga salita